Share your blessings. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 7 to 15, and I read it for you. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without payment, give without payment. Take no gold or silver or copper in your belts, no bag for your journey, or 2 tunics or sandals or a staff, for laborers deserve their food. Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy, and stay there until you leave. As you enter the house, greet it. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Truly I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. May mga bagay na hindi natin kayang bilhin kahit gaano pa tayo kayaman. Hindi nabibili ang tunay na pagmamahal ng pamilya, ang pagkakaibigan ng isang tapat na kaibigan, ang kapayapaang dulot ng malinis na konsensya, at ang bawat bagong umagang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang pinakamahalagang biyaya sa ating buhay ay hindi natin pinaghihirapan o binabayaran. Tinatanggap natin ang mga ito bilang regalo. Nang isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita, kanyang winikang, "Tinanggap ninyo ng walang bayad, kaya magbigay rin kayo ng walang bayad." Binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihang magpagaling, magpalayas ng masasamang espiritu at maghatid ng pag-asa. Ngunit, ipinapaalala niya na ang mga kaloob na ito ay hindi para sa kanilang sariling kapakinabangan o karangalan. Ang mga ito ay regalong mula sa Diyos, kaya dapat ibahagi bilang regalo. Madalas po kasi nating iniisip na ang pagbibigay ay tungkol lamang sa pera. Ngunit marami tayong maaring ibigay ng walang kapalit. Maaari tayong magbigay ng oras sa isang taong nalulungkot. Maaari tayong magbigay ng pagpapatawad sa taong nagkasala sa atin. Maaari tayong magbigay ng ngiti, mabuting salita, pakikinig, pangunawa at panalangin. Kapag ibinabahagi natin ang mga ito, ipinapasa natin ang kabutihang una nating tinanggap mula sa Diyos. Kung tutuusin, lahat tayo ay nabubuhay dahil sa libreng biyaya ng Diyos. Hindi po natin binayaran ang kanyang awa. Hindi natin pinaghirapan ang kanyang pag-ibig. Hindi po natin karapatan ang kanyang kapatawaran, ngunit patuloy niya itong ibinibigay. Kung gayon, papaano natin maikakait sa iba ang kabutihang sagana nating tinatanggap araw-araw? Ang Kristiyanong tunay na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos ay hindi nag-iipon ng biyaya para sa sarili lamang. Siya ay nagiging daluyan nito. Habang mas marami tayong ibinibigay, mas lalo nating nararanasan na hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat ang puso na marunong magbahagi ay siyang pusong patuloy ding pinupuno ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi ipinagkakaloob upang itago, kundi upang ipamahagi. Ang tunay na sukatan ng ating pananampalataya ay hindi kung gaano karami ang ating natanggap, kundi kung gaano tayo naging mapagbigay sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa napakarami mong biyayang ibinigay sa amin ng walang bayad. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming oras, pagmamahal, pagpapatawad at paglilingkod upang ang iba ay makaranas din ng iyong kabutihan sa pamamagitan namin. Amen. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.